Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pali-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4101-4115. Kabanata 4101. Alam niya na ang space race ay isang mahinang lahi na ngayon, napakahina sa katunayan ang kanilang presensya ay hindi mararamdaman sa Greater Realms. Gayunpaman, sa malayong nakaraan, sila ang dating mga hegemon ng Greater Realms. Sinabi ni Leilani, ang space race ay dating hegemon ng Greater Realms. Noong mga araw na iyon, ang 10 Great Races ay hindi pa bumangon, kaya malamang na madaig ng space race ang pinagsamang lakas ng 10 Great Races. Nang marinig ito, nagtanong si James na nalilito, may kaugnayan ba ang Desolate Grand Canyon sa space race? Bahagyang tumanggaw si Leilani at sinabing, ayon sa mga makasaysayang talaan sa mga sinaunang teksto ng aking lahi, ang pagbagsak ng space race ay malalim na nakatali sa labanan sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, wala akong masyadong alam tungkol sa mga detalye. Kahit na ang Angel Race, isa sa 10 Great Races, ay walang alam tungkol sa Desolate Grand Canyon. Halos alam lang nila na may kaugnayan ito sa space race. Nagpatuloy si James sa pagtatanong, kung ganoon, bakit sa palagay mo ay may mga anomalya ngayon sa Desolate Grand Canyon? Sinuri ni Leilani, na nagsasabing, maraming posibilidad. Isa, mayroong isang elixir na higit sa lahat sa loob ng canyon. Ang mga anomalya ay dulot ng hitsura ng elixir. Dalawa, mayroong isang divine weapon na lumalampas sa Acme rank sa loob. Tatlo, sa panahon ng labanan sa malayong nakaraan, isang malakas na figure ang nahulog doon. Gayunpaman, hindi siya napahamak. Sa halip, itinago niya ang sarili. Ngayon, oras na para magpakita siya. Inihandog ni Leilani ang kanyang opinyon sa bagay na ito. Gayunpaman, ito ay mga hypothesis ko lamang. Wala akong masyadong alam tungkol sa mga detalye. Ngayon, ang Stone Race ay nagpadala ng mga makapangyarihang tao nito upang siyasatin ang bagay na ito. Naniniwala ako na ang katotohanan ay malapit ng magbunyag ng sarili nito. Sabi ni James, kahit may nalaman sila, I don't think they will announce it. Ngumiti si Leilani at sinabing, ayon sa aking katalinuhan, ang mga patriarch ng ilang makapangyarihang lahi ay nakarating na sa lahi ng bato. Maging ang aking ama ay nagtungo na roon. Sa ilalim ng panggigipit ng lahat ng iba pang mga lahi, tiyak na ipahahayag nila ang kanilang mga natuklasan. Sa sandaling malaman ng aking ama ang katotohanan, agad niyang ibibigay ang impormasyon sa akin. Nang marinig ito ni James ay napaisip ng malalim. Sa paghusga sa sitwasyon, maraming hindi kapani-paniwalang kayamanan ang lumitaw sa Desolate Grand Canyon. Marahil isang elixir na nalampasan ang lahat o isang divine weapon na nalampasan ang Acme rank, o maaaring pareho. Sila ay magiging lubhang nakakaakit sa sinumang nabubuhay na nilalang kahit na si James. Kung makukuha niya ang elixir, makatawid siya sa ikawalong yugto ng Omniscience Path o maging sa ikasyam. Ang divine weapon ay magiging lubhang kapakipakinabang din sa kanya. Kung makukuha niya ito, tataas ang kanyang lakas. Sa lakas niya ngayon, kahit hindi niya matalo ang isang Acmin, mahihirapan din ang isang Acmin na talunin siya. Kung makakakuha siya ng divine weapon na lumampas sa Acme rank, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki. Sa oras na iyon, marahil ay maaari pa niyang masaktan ang isang Acmin. Pumunta tayo sa Stone Race at maghintay ng balita doon. Naputol ang pag-iisip ni James sa boses ni Leilani. Inayos ni James ang kanyang sarili at tumingin sa kanya, nakangiting nagtanong, may imbitasyon ka ba sa akin? Ayaw mo. Napatingin si Leilani kay James. Siyempre gusto ko. Nagmamadaling tumanggaw si James. Pagkatapos ng lahat, halos imposible na makakuha ng tumpak na impormasyon mula sa Stone Race. Gayunpaman, magiging iba ang mga bagay kapag nasa tabi niya si Leilani. Maghihintay ba tayo dito o pupunta sa Stone Race? Tanong ni James. Sabi ni Leilani, yung huli, syempre. Pumunta na doon ang tatay ko. Doon ko siya makikilala. Sige.
Hindi ito tinutulan ni James. Pagkatapos, iniwan nila ang kalabakang ito na napakalapit sa Desolate Galaxy at nagtungo sa pangunahing planeta sa Stone Realm. Kasabay nito, habang papunta sila sa punong tanggapan ng Stone Race, maraming makapangyarihang figure ng Stone Race ang lumitaw sa labas ng lugar sa kailaliman ng Desolate Grand Canyon. Sa sandaling iyon, nakapasok na sila sa isang super formation, at lahat sila ay namatay ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4102. Sa pangunahing bulwagan ng punong tanggapan ng Stone Race sa isang espiritual na bundok, isang mandirigmang nakasuot ng sandata ang nagmamadaling pumasok at lumuhad sa isang tuhod, na nag-uulat, Patriarch, ang aming pangkat ng pagsaliksik na pumasok sa kanyan ay ganap na nabura. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa trono. Siya ay nakasuot ng dilaw na damit, at siya ay mukhang 40 taong gulang. Dali-dali siyang tumayo at nagtanong sa takot, paano ito mangyayari? May mga makapangyarihang figure sa tuktok ng quasi-acme rank sa exploration team. Paano sila mapapawi sa isang iglap ng isang formation? Totoo ang impormasyon, Patriarch. Si Zussman Stewart, ang Patriarch ng lahing bato, ay umupo at bahagyang kumaway, na nagsasabing, sige, naiintindihan ko. Naalis ka na. Tumayo ang mandirigma at umalis. Marami ring ibang nabubuhay na nilalang sa pangunahing bulwagan. Sila ang mga patriarch ng iba't ibang lahi na natuto sa mga anomalya. Lahat sila ay totoong acmin. Tumingin si Zussman sa kanila at sinabing, nandiyan ka na. Ang aking exploration team ay nalipol sa isang iglap ng isang formation. Habang sinasabi niya iyon, tumayo siya at nagutos, ay ando ang selyo sa Desolate Galaxy. Mula ngayon, walang miyembro ng Stone Race ang pinapayagang lumapit sa Desolate Grand Canyon. Kaagad, isang makapangyarihang tao ang humakbang pasulong at nagtanong, Patriarch Stewart, ang mga chismis tungkol sa Desolate Grand Canyon ay nasa lahat ng dako sa labas ng mundo. Gayunpaman, ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Ang Desolate Grand Canyon ay nasa loob ng Stone Realm, ang teritoryo ng Stone Race. Tiyak na kailangan mong magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa canyon kaysa sa amin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Mangyaring bigyan kami ng paliwanag. Talaga, mangyaring bigyan kami ng paliwanag. Marami ang nagsalita, nais nilang malaman ang tungkol sa mga detalye. Si Zussman, gayunpaman, ay kumunat ang kanyang mga kilay at bumantong hininga, na nagsasabing, sa totoo lang, ang aking lahi ay kaunti lamang ang alam tungkol sa mga partikular na detalye ng Desolate Grand Canyon. Ang alam ko lang ay may kaugnayan ito sa space race. Sa malayong nakaraan, ang space race ay nangingibabaw sa universo at ang 10 great races. Gayunpaman, ang labanan sa canyon ay naging sanhi ng lahat ng bagay sa space race. Alam ko ang sitwasyon. Ang sinabi ni Zussman ay pangkalahatang kaalaman bukod sa iba pa. Alam nila na ang lahing bato ay dapat malaman ang higit pa tungkol dito. Gayunpaman, pinili nilang manahimik. Sumenya si Zussman at sinabing, huwag mag-atubiling makipagsapalaran sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang aking exploration team ay nalipol sa isang iglap. Walang nakaligtas, kaya kung sakaling makatagpo ka ng anumang panganib sa loob, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis sa main hall. Nag-alinlangan ang mga patriarch ng ibang lahi. Ang kanilang mga ekspresyon ay maulap, at ang kanilang isip ay nasa Desolate Grand Canyon. Sa sandaling iyon, si James at Leilani ay patungo sa punong tanggapan ng Stone Race. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang pangunahing lungsod ng Stone Race. Kaagad, tinahak ni Leilani ang kanyang daan patungo sa isang espiritual na bundok sa lungsod. Ang espiritual na bundok ay napakalaki at halos ilang dosenang light years ang lapad. Mayroong isang kasaganaan ng enerhiya ng langit at lupa doon, hindi pa banggitin na ito ay protektado ng isang malakas na porma sayon. Pagdating sa espiritual na bundok, ipinaliwanag ni Leilani, ito ay isang kampo ng angel race sa Stone Realm. Ang aking ama ay nasa loob. Tara, salubungin natin siya. Ma'am, bahagyang tumango si James, ay. Sa ilalim ng patnubay ni Leilani, pumasok si James sa espiritual na bundok. Maraming magagandang gusali sa tuktok ng bundok.
Sa pangunahing bulwagan ng isa sa mga gusali, pumasok si Leilani kasama si James. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa trono. Nakasuot siya ng puting damit at mukhang nasa 30 taong gulang pa lamang. Parang ang lalim ng iniisip niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4103. Ama. Bati ni Leilani sa kanyang ama. Ang lalaki ay si Jethro Amani, ang patriarch ng lahing anghel at isang tunay na Acmin. Napakataas ng kanyang kahusayan sa Acme rank. Nandito ka na. Sumulyap si Jethro kay Leilani bago tumingin kay James. Ramdam ni James ang isang misteryosong kapangyarihan na pumasok sa kanyang katawan at sinusuri siya. Bagamat maaga niyang itinago ang kanyang aura, hindi niya matiyak kung maiiwasan niya ang pagsisiyasat ng isang Acmin. Hindi siya kumilos ng walang ingat at hinayaan lamang na makita siya ni Jethro. Ilang saglit lang ay kumalat ang kapangyarihang pumasok sa kanyang katawan. Nanatiling tahimik si Jethro. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si James. Ipinakilala ni Leilani si James sa kanyang ama, pare, siya ay 49, isang taong may malakas na pisikal na katawan. Bahagyang tumango si Jethro. Ano na ang sitwasyon ngayon, ama? Tanong ni Leilani. Kumunot ang kilay ni Jethro at sinabing, ang exploration team na ipinadala ng Stone Race sa Desolate Grand Canyon ay nakulong sa isang formation at nilipol. Ngayon, inalis na ng Stone Race ang selyo sa Desolate Galaxy. Kung tungkol sa kasaysayan ng Desolate Grand Canyon, sinabi ng Stone Race na ang kanilang mga makasaysayang tala ay kapareho ng sa amin. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Leilani at nagtanong, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Ipinapadala ba natin ang ating mga tauhan sa Desolate Grand Canyon? Nawala sa isip si Jethro. Sa kanyang pag-unawa, may mga individual sa tuktok ng quasi-acme rank sa pangkat ng pagsaliksik. Gayunpaman, agad silang nalipol sa formasayon. Ngayon, tinanggal na ng Stone Race ang selyo sa Desolate Galaxy at pinahintulutan ang sino mang gustong pumasok. Alam na siguro nila ang panganib sa loob. Kung ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa Desolate Grand Canyon, tiyak na sasalubungin nila ang kanilang kapahamakan. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, bahagyang ikan-away ni Jethro ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay sa ngayon. Ang sitwasyon sa Desolate Grand Canyon ay hindi malinaw, at ang panganib ay nakatago sa mga anino. Ang pagpapadala sa ating mga tauhan sa loob ng walang ano-ano ay mangangahulugan lamang ng pagpapadala sa kanila sa tiyak na kamatayan. Hiniling ni Leilani, Ama, maaari ba akong pumasok sa Desolate Grand Canyon at imbestigahan ang lugar? Kaagad na tinanggihan ni Jethro ang kanyang kahilingan, sinabing, ang Desolate Grand Canyon ay lubhang mapanganib. Hindi ko hahayaang ipagsapalaran mo ang iyong buhay para dito. Nangako si Leilani, mag-iingat ako, padre. Hindi ako papasok sa Desolate Grand Canyon. Iimbestigahan ko lang ang paligid. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi ni Jethro, dahil pinilit mo, papayagan kitang umalis. Tandaan na magpatuloy ng may pag-iingat. Naiintindihan, Ama. Tumango si Leilani at sinabi kay James, let's go. Ma'am. Tumango si James. Nang sila ay aalis na, pinigilan sila ni Jethro, tumayo ka, 49. Nang marinig iyon, natigilan si James. Tumingin si Jethro kay Leilani at sinabing, maghintay ka sa labas ng espiritual na bundok, Leilani. May gusto akong sabihin sa kanya. Sige, kung ganoon. Tumalikod si Leilani para umalis. Sa main hall, si James at Jethro na lang ang natira. Naguguluhan si James. Ano ang gustong sabihin ng patriarch ng lahing anghel sa kanya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4104. Napatingin si James kay Jethro na nakaupo sa trono. Ibinalik ni Jethro ang tingin. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Hindi naman natakot si James sa kabila ng pagharap sa Angel Race's patriarch na isang tunay na Acmin. Kahit na hindi niya ito matalo, maaari siyang tumakas. Parehong tahimik sina Jethro at James. Ang awkward ng atmosphere. 49 ka na, hindi ba? Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Jethro para basagin ang awkward na katahimikan. Ma'am, bahagyang tumango si James at sinabing, 49 na ako. Sinabi ni Jethro, maaari mong lokohin ang iba,
ngunit hindi ako. Nang marinig ito, natigilan si James. Bulong niya sa sarili, nakita na ba niya ako? Tinitigan ni Jethro si James at sinabing, hindi ko akalain na ang isang miyembro ng human race ay magagawang malampasan ang lahat ng mga hadlang at maabot ang ikapitong yugto ng Omniscience Path kahit na ang Omniscience Path ay naputol na. Nang marinig ito, tahimik na inipon ni James ang kanyang lakas bilang paghahanda sa kanyang pagtakas. Nang makita ni Jethro ang ekspresyon ni James, sinabi ni Jethro, tumahimik ka. Gagawa na sana ako sa simula pa lang kung gusto kitang ibagsak. Nakahinga ng maluwag si James. Gayunpaman, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Nakatitig lang siya kay Jethro at nanatiling tahimik. Bumantong hininga si Jethro at sinabi, hindi intensyon ng aking lahi na salakayin ang lahi ng tao. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang lahat ng iba pang malalaking lahi ng Greater Realms ay sumalakay na, tayo ay magiging marginalized o kahit na ostracized kung uupo lang tayo sa gilid. Hindi natin ito kayang bayaran. Bukod dito, ang aking lahi ay dumanas ng napakalaking casualty noong digmaan. Ano ang gusto mong sabihin? Malamig na tanong ni James. Hindi nagustuhan ni James ang lahat ng lahi sa 10 mahusay na karera. Kung siya ay sapat na malakas, wawasakin niya ang mga ito ng walang awa upang ipaghiganti ang lahi ng tao. Nais kong ipaalala sa iyo na kahit na ang iyong lakas ay kakilakilabot, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa pinagsama-samang lakas ng bawat lahi dyan. Kung hindi mo nais na matugunan ang iyong pagbagsak tulad ng mga tao ng Heaven Eradicating Sect, gawin ang iyong makakaya upang maiwasang maakit ang anumang atensyon. Huwag kang gagawa ng anumang bagay upang pukawin ang ibang lahi. Babala ni Jethro. Pagkatapos, kumaway siya ng bahagya at sinabing, naitago mong mabuti ang iyong aura. Gayunpaman, minsan ay nakipagkaibigan ako sa isang tao sa nakaraan. Dahil dito, alam ko ang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng human race. Ganyan ko naramdaman ang Genesis aura ng iyong kaluluwa. Pwede ka nang umalis. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, paimpol siyang tumalikod para umalis sa main hall. Pagkaalis niya ay naging malungkot ang ekspresyon ni Jethro. Ang mga tao talaga ay isang grupo ng mga freak. Ganun lang, ipinanganak ang isang individual sa Omniscience Path H's 7th stage. Kung hahayaan natin siyang umunlad pa, baka maabot niya ang 9th stage at maging pangalawang Soren Playman. Napaisip si Jethro. Nagkaroon ng malalim na sama ng loob sa pagitan ng human at angel races. Iniisip niya kung dapat ba niyang lipulin si James bago siya lumabas bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang o maaaring kaibiganin siya at lutisin ang malalim na mga hinaing sa pagitan ng dalawang lahi. Pagkatapos ng lahat, ang potensyal ng human race ay masyadong malaki. Kung ang human race at ang Heaven Eradicating Sect ay itinago ang kanilang mga sarili at nakatutok sa paglilinang, isang makapangyarihang individual ang lalabas at masisira ang hegemonya ng 10 dakilang lahi. Ang sakit ng ulo. Pinunasan ni Jethro ang kanyang mga templo. Hindi siya makapagdesisyon kung papatayin si James o hahayaan siyang magpatuloy sa pakikipag-ugnayan kay Leilani. Ang tanging bagay na inaalala niya ay magkakaroon ng malapit na ugnayan sina James at Leilani. Isinasaalang-alang na walang bantay si Leilani, maaaring mamanipula siya ni James at sa huli ay gawin ng angel race ang kanyang utos. I guess I will explain the situation to Leilani after the matter of the. Nalutas na ang Desolate Grand Canyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4105. Binalak ni Jethro na isantabi ang mga kaisipang ito sa ngayon at gumawa ng desisyon sa hinaharap. Malakas talaga si James. Gayunpaman, wala pa siya sa posisyon na banta ang lahi ng anghel, lalo pa ang 10 dakilang lahi. Dahil dito, wala siyang problemang lipulin si James. Umalis si James sa pangunahing bulwagan at dumating sa labas ng espiritual na bundok. Naghihintay si Leilani sa kanya. Sa sandaling lumitaw si James, agad itong lumapit sa kanya at nagtanong, ano ang sinabi sa iyo ni Itay? James glanced at her and grinned, nothing much. He said I was a talented genius that will only appear once in a century. He asked me if I have a crush on you and wanted me to marry you. Nang marinig ito, namula si Leilani. Then, she looked at him and chided him, oo, tama. Hindi sasabihin ni tatay ang mga bagay na iyon.
Huwag mag-atubiling tanungin siya, kung gayon. Dir-diretsong naglakad si James. Saglit na nag-alinlangan si Leilani bago humarap sa kanya, nagtanong, sinabi ba talaga niya ang mga bagay na iyon? Oo naman. Paano ka sumagot noon? Siyempre tinanggihan ko ang hiling niya. Sanay na akong mag-isa, kaya ayokong magkaroon ng kapareha, baka maging hadlang ka sa landas ng kadakilaan. Malamig na umungo si Leilani at sinabing, hindi pa ba ako maganda o nakakaakit para sa iyo? O baka iniisip mo na hindi ako karapat-dapat para sa iyo? Kahit na tinanggap mo ang alok ni ama, hindi ako papayag para dito. Nang marinig ito, napangiti si James. Hoy, may sasabihin ka. Sa totoo lang, tinanggihan ko ang alok niya dahil naniniwala akong hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Nagbigay lang ng dahilan si James bago iniba ang usapan at nagtanong, nga pala, ano ang susunod mong plano? Balak mo ba talagang magtungo sa Desolate Grand Canyon? Siyempre, sabi ni Leilani, tiyak na mayroong hindi kapani-pani walang mga pag-aalaga sa Desolate Grand Canyon. Ako ay nasa quasi Acme rank mula noon hanggang ngayon. Marahil ito na ang perpektong pagkakataon para sa akin. So syempre pupunta ako. Naglakad si James sa harapan at sinabing, gusto ko ring pumunta. Pero bago tayo umalis, kailangan mong ipangako sa akin na susundin mo ako. Ayokong iligtas ka kapag may naharap tayong panganib. Nang marinig ito, napangiwi si Leilani sa pagkadismaya. Sino ang Nagel iligtas ng sino ngayon? Tinanggihan niya siya. Kaya lang, nag-away sina James at Leilani hanggang sa Desolate Galaxy. Kahit na si Leilani ay isang kilalang prinsesa na iginagalang saan man siya magpunta, nakuha na ni James ang herb and reclusion at hindi na kailangan pang pabor sa kanya. Kaya lang, wala siyang pakialam sa opinyon niya. Kung hindi dahil sa katotohanan kailangan niyang matuto ng higit patungkol sa sitwasyon sa Desolate Grand Canyon, hindi rin sana siya naglakbay dito kasama si Leilani. Samantala, ang ugali ni James ay ikinagalit ni Leilani. Nadama niya na siya ay isang ganap na naiibang tao kumpara noong siya ay nasa bundok Eden. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Desolate Galaxy. Ang mga bantay ng lahing bato ay umatras na, at ang selyo sa Desolate Galaxy ay tinanggal na. Ang balita ng pag-urong ng Stone Race ay kumalat sa buong universo. Kahit na ang mga makapangyarihang lahi ay hindi pa nagpapadala ng kanilang mga core na disipulo dito, marami ng makapangyarihang individual ang natipon. Sa pagdating ni na James at Leilani, nakita nila ang maraming grupo ng mga tao doon. Karamihan sa kanila ay dumating dito ng handa, at sila ay malalakas na individual kahit man lang sa 7-power macrocosm ancestral god rank. Ang ilan sa kanila ay nasa quasi Acme rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4106. Medyo maraming tao, ha? Tumayo si James sa kalawakan sa labas ng Desolate Galaxy at sinabi, kailangang mayroong kahit 1,000 sa kanila. Tumanggaw si Leilani at sinabing, sa totoo lang, hindi ko ine-expect na ganoon karaming tao. Kakalat lang ng balita tungkol sa insidente, at napakarami na ng tao dito. Habang kumakalat ang balita, tiyak na mas maraming tao dito. Ang kayamanan ay sadyang kaakit-akit, sa palagay ko. I wonder kung ilan ang mamamatay dito. Nang marinig ito, tila may naalala si James habang nagtanong, could this be a plot of the Stone Race? Napatingin si Leilani kay James. Sinabi ni James, marahil ang Stone Race ay gustong akitin ang mga makapangyarihang individual ng iba pang mga lahi dito at makuha silang lahat sa isang iglap. Nang marinig ito, napangiti si Leilani. Siguradong na-overestimated mo ang Stone Race. Kahit na ang Stone Race ay kabilang sa pinakamakapangyarihan sa 10 Great Races, malayo pa rin sila para madaig ang iba pang karera. Hindi sila maglalakas loob na gawin ang ganoong gawain. Tanong ni James, paano kung malaman ng Stone Race ang katotohanan tungkol sa Desolate Grand Canyon at ginagamit nila ito laban sa ibang mga lahi? Bakit nila ginagawa ito kung gayon? Napatingin si Leilani kay James. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, power and authority. Ito ay kanyang hypothesis lamang. Gayunpaman, posible ang anumang bagay hanggat walang tiyak na ebidensya. Tingnan natin. Hindi gustong makipagtalo ni Leilani kay James. Habang papalapit ang dalawa sa Desolate Galaxy, nagtungo sila sa rehiyon. Sa daan,
Ipinaliwanag ni Leilani, ang Desolate Grand Canyon ay matatagpuan sa Planet Desolation. Ayon sa mga makasaysayang talaan sa mga sinaunang teksto, ang Planet Desolation ay dating isang malaking planeta. Noon, ang Stone Race ay mahina pa rin ang lahi. Speaking of which, parang may naalala siya. By the way, narinig mo na ba ang tungkol sa Desolate Pathmaster? Umiling si James at sinabing, hindi. Sino siya? Ipinaliwanag ni Leilani, sa buong kasaysayan ng Greater Realms, maraming makapangyarihang individual ang umiiral. Bagamat nawala sila ng walang bakas, may mga talaan ng kanilang pag-iral sa mga sinaunang teksto. Ang Desolate Pathmaster ay kabilang sa mga makapangyarihang individual na ito. Sinasabi nila na nagmula siya noong panahon kung saan ang space race ay nang ibabaw sa Greater Realms. Wala ring mga talaan tungkol sa kanilang mga sinaunang cultivation sa space. Namumuno ang lahi sa universo, isa siya sa iilan na makakalaban sa kanila. Sinasabi rin nila na ang kanyang pinanggalingan ay ang Planet Desolation. Nang marinig ito, nag-isip sandali si James bago nagtanong, ang Desolate Grand Canyon ba ay teritoryo ng Desolate Pathmaster? Bahagyang umiling si Leilani at sinabing, hindi ko talaga alam. Iyon ay dahil kakaunti lang ang mga tala tungkol sa kanya. Wala akong ideya kung ang lugar na ito ay kanyang pinanggalingan. Iniba niya ang usapan. Ang Desolate Grand Canyon ay isang natatanging lugar. Sinasabi nila na ang ilang makapangyarihang mga individual ay naglaslas sa Planet Desolation sa kalahati noong panahon ng digmaan sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, dahil ang Planet Desolation ay isang malaking planeta, kahit na ito ay nahati sa kalahati, isang malakas na magnetic field. Pinigilan ang planeta mula sa pagkawatak-watek. Samantala, ang rehiyon na nahati sa kalahati ay ang Desolate Grand Canyon sa ngayon. Sinasabi nila na ang isang misteryosong espasyo ay ipinanganak sa pinakamalalim na bahagi ng canyon, na nabuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng isang natatanging magnetic field at ang kapangyarihan ng Chaos Heavenly Path. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang mayroon dito. Iyon ay dahil wala pang nabubuhay na nilalang ang nakapasok sa Desolate Grand Canyon mula noong unang panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4107. Nang marinig ito, nagtanong si James, hindi man ang mga Acmin. Marahil ang mga nasa Kylum Acme rank. Ngunit ang mga taong tulad nito ay matagal nang hindi nagpapakita. Sabi ni Leilani. Ang Kylum Acme rank. Natigilan si James. Matagal na siyang nasa Greater Realms. Gayunpaman, alam lang niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Acme rank. Hindi niya alam kung may mga sub-rank sa Acme rank. Hindi rin niya tinanong ang sino man sa mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Isa. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni James, natigilan si Leilani bago tumingin sa kanya at nagtanong, anong problema? May problema ba? Napakamot ng ulo si James at nagtanong, paano nahahati ang mga sub-rank sa Acme rank? Natigilan nitong tanong si Leilani. Nanlalaki ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang tumingin kay James habang nagtatanong, hindi pwede. May pisikal kang katawan sa quasi-Acme rank, pero hindi mo alam ang tungkol sa mga sub-rank ng Acme rank. Ngumisi si James at sinabing, nag-concentrate ako sa aking cultivation sa lahat ng ito, kaya hindi ako nagtanong. Inilibot ni Leilani ang kanyang mga mata. Hindi man lang binasa ni James. Gayunpaman, isinantabi niya ang mga kaisipang iyon at ipinaliwanag. Ang Acme rank ay nahahati sa tatlong sub-rank permanence, Terra, at Kylum. Ang permanence ang pinakamahina, samantalang si Kylum ang pinakamalakas. Kahit na ang permanence ang pinakamahina, gayunpaman ay napakahirap abutin. Hanggat ang isang lahi ay maaaring makabuo ng isang individual sa permanence Acme rank, sila ay lalabas kaagad bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kasama sa Greater Realms. Samantala, ang Kylum Acme rank ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Gayunpaman, ilang sandali na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang taong ganoon ang ranggo. Mula noong digmaan laban sa Primordial Realm at sa human race, wala pang mga Kylum Acme na lumilitaw. Nang marinig ang maikling paliwanag, mas naunawaan na ngayon ni James ang tungkol sa Acme rank. Nagpatuloy si Leilani, sa edad ng Primordial Realms human race, maraming Kylum Acmens. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay namatay sa larangan ng digmaan. Nang marinig ito, nagtanong si James,
Kung ganoon, sino ang pinakamalakas sa Greater Realms? Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi ni Leilani, ang Dooms ay ang pinakamalakas sa 10 dakilang lahi, at ang Great Grand Patriarch ay marahil ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang kanyang cultivation base ay malapit nang maabot ang Kailam Acme rank. Gayunpaman, hindi siya nagpakita sa loob ng mahabang panahon. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong ranggo niya ngayon. Ang Dooms ang pinakamalakas sa 10 Great Races dahil sa kanilang Great Grand Patriarch. Nagtungo sina James at Leilani sa Desolate Grand Canyon. Samantala, ipinaliwanag ni Leilani ang maraming bagay tungkol sa 10 Great Races. Lahat ng sinabi niya ay mas detalyado kaysa sa sinabi ng Heaven Eradicating Sect kay James. Kahit na ang intelligence network ng Heaven Eradicating Sect ay kumalat sa buong Greater Realms, ang katayuan ng human race sa Greater Realms ay napakababa lang. Dahil dito, hindi sila malantad sa core ng mga pangunahing karera. Kaya naman ang kanilang pag-unawa sa sitwasyon ay pasimula at mababaw lamang. Si Leilani, gayunpaman, ay iba. Siya ang prinsesa ng Angel Race. Dahil dito, marami siyang alam. Nasa unahan ang Desolate Grand Canyon. Huminto si Leilani at tumuro sa harapan. Nakita ni James na may higanteng planeta sa di kalayuan. Ang planeta ay nahati sa dalawa. Nagkaroon ng bitek sa gitna, at dahil lamang sa pagkakaroon ng magnetic field kaya hindi pa nabubulok ang planeta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4108. Ang rehiyon na kinaroroonan ni James ay hindi masyadong malayo sa Desolate Grand Canyon. Bago pa man siya makarating sa canyon, naramdaman na niya ang isang malakas na puwersa na tumatama sa kanya. Tingnan natin. Tuwang-tuwa si James nang makita niya ang canyon. Pumunta siya dito hindi para maghanap ng kayamanan kundi para sa Soul Blues. Kapag nakuha na niya ang Soul Blues, makakalusot na siya sa Doom Race. Sa panahong iyon, magkakaroon na siya ng lehitimong pagkakakilanlan na magpapahintulot sa kanya na malayang tumawid sa buong Greater Realms, hindi tulad ng kanyang kasalukuyang sarili, kung saan kailangan niyang pumuslit na parang isang wanted na kriminal. Sige, na-curious si Leilani na makita kung ano ang hitsura ng Desolate Grand Canyon, isang lugar na itinuturing na isa sa 10 forbidden areas of the Greater Realms. Humakbang pasulong ang dalawa. Dahil malapit na sila sa Desolate Grand Canyon, maaaring may panganib na nakatago malapit sa sulok. Kaya, hindi sila nagpatuloy ng walang ingat, sa halip ay pumasok ng may pag-iingat. Boom! Ilang sandali pagkatapos nilang makapasok, isang pagsabog ang naganap sa kalawakan sa harapan nila. Sa sandaling iyon, ang madilim na kalangitan ay naliwanagan ng nakasisilaw na liwanag. Isang alon ng malakas na puwersa ang gamutay-gutay sa hangin tulad ng isang ripple, at saan man ito dumaan ay nawasak sa kawalan. Namutla ang mukha ni na James at Leilani. Agad nilang pinunit ang espasyo at nawala ng walang bakas. Sa susunod na sandali, nasa labas na sila ng Desolate Galaxy. Pagkatapos lamang hamupa ang pagsabog ay nagpatuloy sila sa pasulong. Bumalik sila sa kinaroroonan nila. Ano iyon ngayon lang? Tanong ni James. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang divine sense at nag-scout sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, napakaraming kakaibang porma sayon at hindi kilalang mga rehiyon sa canyon. Ang Desolate Grand Canyon ang pinakamapanganib na lugar na naranasan ni James. Ito ay tiyak na mas mapanganib kaysa sa Ecclesiastical Restricted Zone, kung saan kahit na ang 9-power macrocosm ancestral gods ay maaari pa ring gumala at umalis sa lugar sa isang piraso. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa Desolate Grand Canyon. Umiling si Leilani at sinabing, hindi pa ako nakapunta sa Desolate Grand Canyon. Paano ko malalaman? Malalaman lamang natin ang higit pa sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa mas malalim na canyon. Marahil ay may buhay na nakipag-ugnayan sa isang porma sayon, kaya ang mga pagbabago-bago. Mag-iingat ka, paalala ni James sa kanya at nagpatuloy sa pagsulong. Sa isang hakbang lang, napakalayo na niya. Sumunod naman si Leilani. Hindi nagtagal, nakarating sila sa rehiyon kung saan nangyari ang pagsabog. Marami na ngayong spatial black holes dito. Ang bawat isa sa kanila ay may katamtamang laki, halos kasing laki ng Earth. Gayunpaman, marami sa kanila. Sa paligid ay hindi mabilang na mga bitek. Medyo nakakatakot ang eksena.
Ito ay isang formation. Masasabi ni James na may mali sa isang sulyap. Sabi niya, may sirang formation dito na sumabog. Ilang inscription na lang ang natitira. Kumunat ang kilay ni Leilani at sinabing, ang lugar na ito ay ibabaw lamang ng Planet Desolation. Hindi ba't mas nakakatakot kung top-ang-go tayo ng mas malalim sa planeta? Oo naman. Napabuntong hininga si James. Marahil ay gaya ng sinabi mo, si Kylum lang. Ang mga Akmin ay may karapatang pumasok sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay dapat minsang naging larangan ng digmaan ng Kylum Akmin sa malayong nakaraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4109. Ay oo, nang maalala ang isang bagay, nagtanong si James, ang Kylum Acme rank ba ang pinakamataas na ranggo? Bilang isang magsasaka, alam ni James na ang landas ng paglilinang ay walang katapusan. Sa pamamagitan ng pag-abot sa isang mas mataas na ranggo, ang isa ay maaaring umunlad sa isang mas advanced na mundo. Noon lamang mas mauunawaan ng isa ang tungkol sa mas mataas na ranggo. Noong nakaraan, inakala ni James na ang Grand Emperor rank ay ang rurok ng paglilinang. Pagkatapos ay dumating ang Ancestral God rank at ang Acme rank, ngunit ano ang sumunod sa Acme rank? Ang lahat ng ito ay mga tanong na hindi nasasagot. Bilang prinsesa ng lahing anghel, isa sa 10 dakilang lahi, ang kanyang pag-unawa sa mundo ay mas malalim at mas komprehensibo kaysa kay James I. Kaya naman, nagtanong si James sa kanya. Bahagyang umiling si Leilani at sinabing, sa aking pag-unawa, ang Kylum Acme rank ang pinakamataas. Wala pa akong narinig o nabasa sa mga sinaunang teksto na nagsasabi ng iba. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Nag-aalala siya na may mga makapangyarihang individual na lampas sa Kylum Acme rank na lilito ng wala saan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Habang tinitingnan ni Leilani ang spatial black holes at mga bitek sa kanyang harapan, sinabi niya, dahil ang panlabas ng Planet Desolation ay nakakatakot na, hindi ba mas lalala ang mga bagay sa loob? Walang nagmamadali, sabi ni James, dahil walang buhay na nilalang ang makakapasok sa Desolate Grand Canyon, maaari pa rin tayong magbabantay dito. Pero saan? Nagtatakang tanong ni Leilani. Tiningnan ni James ang natitirang formation inscription sa mga gilid ng black hole at mahinang ngumiti, sinabing, syempre para maintindihan ang formation inscriptions dito. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga formasayon na ito ay dapat nagawa ng parehong individual. Nangangahulugan ito na magagawa kung i-extrapolate ang lahat ng formation sa loob ng Planet Desolation mula sa formation inscriptions ng isang formation. Matapos maunawaan ang mga formasayon, magagawa nating gumala sa planeta ng walang kalaban-laban. Nang marinig ito, nilaybot ni Leilani ang kanyang mga mata. Kung gumana itong plano mo, matagal nang nasira ang formations dito. Ang lahat ng uri ng nilalang ay nakarating na sa Desolate Grand Canyon, ang mga lihim sa loob ay nalantad. Ano pang mga pagpipilian ang mayroon tayo? Ito lang ang paraan natin, kaya subukan na lang natin. Sabi ni James, hindi siya kumpiyansa sa kanyang gagawin. Bagamat itinuro sa kanya ni Soren Playman ang ilang malalim na formation inscriptions ng Greater Realms, at dahil dito, mayroon siyang isang tiyak na antas ng kahusayan sa formation inscriptions ng iba't ibang lahi, ang formation dito ay nahihigitin ng sa 10 dakilang lahi. Kaya naman hindi siya nakaramdam ng tiwala. Maghintay ka rito. Kukuha ako ng mga sigil ng inscription shards dito. Pagkatapos, kumandat ang katawan ni James, at nawala siya sa paningin. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa gilid ng isang spatial black hole. Doon, natagpuan niya ang mga shards ng formation inscriptions. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang palad, pilit na hinihila ang mga tipak na ito patungo sa kanya. Habang hawak niya ang mga tipak na iyon, nagmamadali siyang umatras. Bumalik siya sa tabi ni Leilani. Nang muli siyang lumitaw, may ilang mga buhay na nilalang din doon. Lahat sila ay medyo gwapong lalaki. Bukod dito, nakita na sila ni James sa bundok Eden noon. Sila ang mga pangunahing disipulo ng ilang makapangyarihang pamilya na nagtatamasa ng medyo mataas na katayuan sa Greater Realms. Kabilang sa kanila ang mga anak ng patriarchs at sect elders, o kahit na mga kilalang prodigy ng isang partikular na lahi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4110. Sa pagbabalik ni James, nakita niyang maraming buhay na nilalang sa tabi ni Leilani. Nakita na niya sila noon sa Bundok Eden. Gayunpaman, hindi niya sila kilala ng personal. Nang makitang nakabalik na si James, naglakad si Leilani palapit sa kanya at nagtanong, paano nangyari iyon? Napatingin si James sa grupo ng mga tao bago tumingin kay Leilani at bahagyang tumango, "Ma'am, nahawakan ko na sila." Sino nga pala sila? Agad silang ipinakilala ni Leilani sa kanya, ito si Sigmund Lailokan, isang makapangyarihang individual ng lahing devil. Ang kanyang pangalan ay Winston Dalibor. Isa rin siyang makapangyarihang individual ng Doom Race. Ang kanyang lolo ay ang Great Elder ng Doom Race. Ito si Zephyriani ng Ghost Race. Siya si Grafad Broderick ng Skeleton Race. Ipinakilala sila ni Leilani kay James. Nang marinig ito, natigilan si James. Hindi niya maiwasang mapasulyap sa mga taong ito, dahil nagmula sila sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang lahi ng mga ito. Greater Realms. Bakit kasama mo siya, Prinsesa Leilani? Kaagad, isang lalaki ang nanunuya, inimbestigahan ko na siya. Isa lang siyang nilalang ng lahing unggoy. Sinasabi nila na ang lahing unggoy ay kasing lapit ng kamag-anak ng lahi ng tao. Ang lahi ng tao ay ang lahi na may pinakamababang ranggo sa lahat, ibig sabihin na ang lahing ape ay hindi gaanong mahalaga. Hindi mo ba pinapahiya ang sarili mo sa pakikisalamuha sa isang tulad niya? Napatingin si James sa lalaki. Siya si Sigmund Lailokan ng Devil Race. Nang marinig ang kanyang pahayag, hindi nasiyahan si James. Siya ay nanunuya, sabi mo na ang lahi ng tao ay ang pinakamababang ranggo. Kaya bakit ikaw ay nasa anyong tao sa halip na ang iyong orihinal na kalagayan? Nang marinig ito, nawalan ng masabi si Sigmund. Mula noong unang panahon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat magkaroon ng anyo ng isang tao upang magpatuloy sa paglilinang. Bukod dito, ang anyo ng tao ang pinakaperpekto at malinis. Patuloy ni James, mababa ang tingin mo sa lahi ng tao at lahing unggoy. Tinutuya mo ako dahil ang aking orihinal na anyo ay katulad ng isang tao. Kaya bakit ikaw ay nasa anyong tao din? Akala ko hinahamak mo ang lahat ng bagay tungkol sa lahi na iyong minamaliit. Sige, kumalma kayong dalawa. Pumagitna si Leilani at sinabing, hindi mahalaga ang lahi dito. Ang prioridad namin ay alamin kung ano ang nasa loob ng Desolate Grand Canyon. Nanatiling tahimik ang ibang lahi. Pinag-iisipan nila ang tanong ni James. Mula sa pagsilang nila, likas nilang alam na ang lahi ng tao ang pinakamahina sa lahat ng lahi sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi nila naisip ang dahilan kung bakit sila naganyong tao. Nagalit si Sigmund. Bago pa niya turuan ng leksyon si James, nakialam na si Leilani. Kaya, napatitig lang siya kay James at malamig na sinabi, tatandaan kita, bata. Sa sandaling umalis ka sa Desolate Grand Canyon, titingnan ko kung ang iyong lakas ay karapat-dapat sa iyong matapang na mga salita. Hindi pinansin ni James ang kanyang banta at walang pakialam na sinabi, sure, whatever. Masama ang ugali ni Sigmund. Nang marinig niya ito, nagalit siya. F*** this. Hindi ko ginagawa ito pagkatapos nating umalis sa Desolate Grand Canyon. Aayusin ko na ang score ngayon. Sigaw niya. Ang kanyang nakakabinging dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong rehiyon. Isang napakalakas na puwersa ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan, at isang malakas na magnetic field ang nabuo sa ibabaw ng kanyang katawan. Nang makita ito, ang iba ay nagmamadaling umatras sa likuran na may ngiti sa kanilang mga mukha. Sinubukan siyang pigilan ni Leilani, ngunit huli na ang lahat. Sinaktan na ni Sigmund si James. Sa isang kisap mata, isang illusory palm print ang sumugod kay James. Nakatayo sa kawalan, nabuo ang ekspresyon ni James nang harapin ang malakas na pag-atake ni Sigmund. Sa sandaling lumitaw ang illusory palm print sa kanyang harapan, agad niyang nakatalyze ang kapangyarihan ng 5 Great Paths. Ang lahat ng mga landas na kanyang nilinang ay sumanib sa Chaos Path, at ang kanyang pag-unawa sa 5 Great Paths ay umabot sa tugatog ng 9 Power Macrocosm Ancestral God rank. Kahit na ang kapangyarihan ng 5 dakilang daan ay bahagyang mas mahina kumpara sa kapangyarihan ng Chaos Power, gayunpaman, nakakatakot ito. Tinaas niya ang braso niya at hinampez. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4111.
Tinamaan ng kanyang kamao ang illusory palm print. Inakala ni James na mababali niya ang pag-atake ni Sigmund sa pamamagitan lamang ng 5 dakilang daan. Gayunpaman, nagkamali siya. Minamaliit niya si Sigmund. Bilang isang quasi-Acmin, kahit ang casual na pag-atake ni Sigmund ay nakakatakot. Tsaka buong lakas niyang sinampal si James. Kasing kagilahilalas ng kapangyarihan ng 5 Great Paths, hindi nito nalampasan ang 9 Power Macrocosm Ancestral God rank. Kung ikukumpara kay Sigmund, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Nabasag ng illusory palm print ang kanyang pag-atake at tumama sa kanyang katawan. Kaagad, pinalipad siya ng isang malakas na puwersa. Kasabay nito ang pagbagsak ng kawalan sa likod niya. Matapos ang pasuray-suray na paatras sa loob ng ilang light years, nagawa niyang i-dissolve ang atake ni Sigmund. Bagamat malakas si Sigmund, hindi siya mapipinsala ng kanyang mga pag-atake. Iyon ay dahil ang kanyang omniscience path ay nasa 7th stage na, at ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa quasi-acme rank. Habang humahakbang siya pasulong, humarap siya kay Sigmund. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang kapangyarihan ng Greater Paths at pinagsama-sama ang mga ito, na bumubuo ng isang kumikinang na espada. Ang espadang ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Greater Paths at maging ang kanyang pisikal na lakas. Sa pagharap kay Sigmund ng Devil Rays, hindi nagpapigil si James. Bukod sa Chaos Power at ang Omniscience Path, ipinatawag niya ang lahat sa kanyang pagtatapon. Hawak ang espada sa kanyang kamay, nagpakita siya kay Sigmund sa isang iglap. Sa sandaling iyon, ang ibabaw ng katawan ni Sigmund ay nagpatawag ng isang kalasag upang protektahan siya. Gayunpaman, sa pagharap sa nakakatakot na espada ni James, agad na nagsimulang magpakita ng mga bitek ang kalasag. Sige, tumigil ka na. Nagmamadaling namagitan si Leilani at sinabing, magkaibigan tayong lahat. Hindi na kailangang gumamit ng karahasan. Isinuot ni James ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon, ang espada na nabuo ng Greater Paths ay nawala rin. Habang ang kalasag na nagpoprotekta kay Sigmund ay nawala sa kawalan, ang kanyang gwapong mukha ay nagdilim. Hindi masama, may pumalakpak. Ito ay si Winston Dalibor, ang apo ni Yori Dalibor, ang dakilang elder ng lahi ng Doom, at ang kilalang kababalaghan ng kanyang lahi. Naglakad siya patungo kay James at sinulyapan ito, na nagpupuri, hindi masama, na pag-aralan mo pa ang mga dakilang daan. 49 ka na, hindi ba? Interesado ka bang sumali sa Dooms? Sa proteksyon at mga mapagkukunan ng Dooms, tiyak na lalabas ka bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang sa Greater Realms. Si Winston ay isang pangunahing miyembro ng Doom Race. Ang Chaos Power of the Dooms ay walang kapantay. Gayunpaman, hindi lahat ng Doom ay maaaring linangin ang Chaos Power. May kinakailangan sa paglinang ng Chaos Power, kailangan munang makabisado ng isa ang Greater Paths. Ito ay lubhang mahirap. Bilang pinakamakapangyarihang lahi ng Greater Realms, mayroon lamang isang individual na maaaring maglinang ng kumpletong Chaos Power. Ang Chaos Power na nilinang ng iba pang Dooms ay hindi kumpleto. Iyon ay dahil iisang buhay na nilalang lamang sa mga Doom ang nakabisado ang Greater Paths. Isang ideya ang sumagi sa isip ni Winston nang makita ang performance ni James. Kung sumali si James sa Dooms at nakuha ang cultivation method ng Dooms, tiyak na magagawa niyang linangin ang pinaka-perpektong Chaos Power. Marahil ay maaari pa siyang tumawid sa Kylum Acme rank. Sa panahong iyon, ang Dooms ang mamumuno sa Greater Realms. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4112. Nabuo ang ekspresyon ni James habang walang pakialam na sinabi niya, hindi ako interesadong sumali sa Dooms, at hindi ko rin kailangan ng resources ng Dooms. Napangiti si Winston at sinabing, alam mo ba ang sinabi mo, 49. Ang pagtanggi sa aking alok ay nangangahulugan na nawalan ka ng karapatang maging isang makapangyarihang individual. Sinulyapan siya ni James at sinabing, hindi interesado. Isipin mong napakahusay at makapangyarihan ka, ha? Malamig na ungol ni Winston. Sige na, itigil mo na ang pag-aaway. Lumapit si Leilani at sinabing, pumunta kaming lahat sa Desolate Grand Canyon para alamin kung ano ang nasa loob at hindi para makipag-away. Nang marinig ito, nagtanong si Zephyr ng Ghost Race, ano ang nasa isip mo, kamahalan?
Tumingin din si Crawford ng skeleton race kay Leilani, na tumingin kay James. Bahagyang tumango si James sa kanya. Pagkakita nito, sinabi niya, base sa aming orihinal na mga plano naming kumilos ng may pag-iingat. Kaya, kami ay maghihintay dito hanggang 49 na maunawaan ang formation inscription ng Desolate Grand Canyon. Kapag mayroon na tayong tiyak na antas ng pangunawa sa lugar na ito, mas malalalim pa natin ang lugar at iimbestigahan ang sitwasyon. Siya, napangisi si Sigmund. I admit na medyo malakas siya. Ngunit ang lugar na ito ay umiral na noon pa man. Hindi mabilang na makapangyarihang mga individual ang dumating at nawala, ngunit wala sa kanila ang nakabasag sa Formosayon. Kaya bakit tayo nagtitiwala sa kanya? Talaga, sabi ni Winston, kamahalan, hindi tayo dapat umasa sa kanya. Wala na tayong masyadong oras. Kailangan nating umalis sa Desolate Grand Canyon para sa pagtitipon ng aking lahi bago ito magsimula. Walang gustong tumaya kay James. Nagkibit-balikat si James at sinabing, feel free to enter the Desolate Grand Canyon if you want. Hindi kita pinipigilan. Walang pakialam si James sa kanila. Kung hindi dahil kay Leilani, hindi pa niya ito kakausapin noong una. Pagkatapos magsalita ay nag-gesture na siya para umalis na sila. Oh hayaan. Let's go. Sabi ni Crawford ng Ghost Race. Nang dumating sila sa isang grupo, ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Tapos, napatingin silang lahat kay Leilani, na parang nakagapos. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpa siya siyang sundan si Winston at ang iba pa. Iyon ay dahil sila ay makapangyarihang mga individual ng makapangyarihang mga lahi, hindi pa banggitin na sila ang magiging katuwang niya sa darating na pagtitipon ng Dooms. Bakit hindi tayo magsama? 49. Napatingin si Leilani kay James. Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi, salamat. Huwag mag-atubiling umalis anumang oras. Sige, mag-ingat ka sa sarili mo. Paalala ni Leilani kay James at umalis kasama ang iba. Si James lang ang nanatili sa lugar. Pinagmasdan niya ang mga ito na umalis sa kanyang paningin at nawala sa malawak na kalawakan. Dahil alam ni James kung gaano kakilakilabot ang kanyan, hindi siya kumilos ng walang ingat. Pagkaalis ni Leilani at ng iba pa, nagmamadali siyang umalis sa lugar at nagpakita sa isang planeta malapit sa Planet Desolation. Napakalaki ng planeta. Gayunpaman, marahil dahil sa kalapitan nito sa Planet Desolation, labis itong naapektuhan ng kapangyarihan ng planeta. Ang enerhiya ng langit at lupa dito ay natuyo, at ang kapaligiran dito ay napakasama. Ang mga butas ay karaniwan, at may mga bakas pa nga sa ibabaw ng planeta. Ang mga bakas na ito ay naiwan pagkatapos ng digmaan sa malayong nakaraan. Isa si James ay nagpakita sa isang tigang na bundok at nakaupo sa isang lotus na posisyon. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation sa kanyang paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4113. Pagkatapos, inilabas ni James ang ilan sa mga shards na nakuha niya dati. Kabisado niya ang greater paths, at maaari niyang i-dissolve ang anumang path o inscription sa kanilang pinaka-orihinal na anyo. Pagkatapos, gagawin niya ang mga ito mula sa kanilang mga pangunahing kaalaman hanggang sa kanilang pinakamalalim. Ang inscription ay sumirit sa kanyang harapan. Ang mga sigil na ito ay hindi kumpleto. Gayunpaman, taglay nila ang kapangyarihang lipulin ang isang macrocosm ancestral god. Tinitigan ni James ang mga sigil ng inscription habang nagbabago ang mga ito sa harap ng kanyang mga mata. Sa huli, sila ang naging pinakapangunahing anyo ng mga sigil ng inscription. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang gayong mga inscription bago. Kahit na itinuro sa kanya ni Soren Playman ang ilan sa mga pinakamalalim na inscription sa pagbuo, hindi niya maintindihan ang mga nauna sa kanya. Gayunpaman, dapat niyang maunawaan ang mga ito hanggat nagsisikap siya. Umupo si James sa isang bato at nagsimulang maunawaan ang pinakasinaunang sigil sa lahat. Sa bawat segundo, magkakaroon ng milyon-milyong pagbabago. Si James, sa kabilang banda, ay naalala ang bawat pagbabago at patuloy na nag-extrapolate sa mga ito. Ang kanyang pag-unawa sa mga sigil na ito ay lalong naging malalim. Nagsimula siyang magtanghal mula sa isang sigil na Formosayon. Pagkatapos, ang sigil ay naging kumpleto bago ito lumawak upang bumuo ng isang Formosayon.
Gayunpaman, ang porma sayon na ito ay hindi maihahambing sa isa sa Planet Desolation. Anuman, naunawaan niya ang pagbuo ng inscription ng Planet Desolation. Magagawa niyang tunawin ang anumang porma sayon na nakatagpo niya sa daan patungo sa pinakaunang yugto nito at masira ang mga ito. Nanatili si James sa loob ng formation ng napakatagal na panahon. Matapos maunawaan ang lahat ng ito, ikinalat niya ang pagbuo ng oras. Matapos maramdaman ang oras, dahan-dahan siyang tumayo at bumulong, 3 milyong taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Mayroong hindi bababa sa 7 milyong taon bago ang pagtitipon ng dooms. Mayroon pa akong sapat na oras. Tinitigan ni James ang planeta sa di kalayuan na nalaslas sa kalahati. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at nakarating sa labas ng Planet Desolation. Sa sandaling lumapit siya sa planeta, naramdaman niya ang isang alon ng kapangyarihan na humampas patungo sa kanya. Ang malawak na planeta ay walang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Swish! Sa sandaling iyon, isang walang hugis na talam ang naputol sa hangin. Kumislap ang katawan ni James, at madali niyang naiwasan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay tumama sa kawalan sa malayo, at isang pagsabog ang naganap, na nagdulot ng isang bitek sa kawalan. Naramdaman ni James na ang kapangyarihan ay nagmula sa loob ng Planet Desolation. Ito ang kapangyarihang naiwan noong panahon ng digmaan noong nakaraan. Kahit na maraming taon na ang lumipas, kahit ang isang 7-power macrocosm ancestral god ay maaaring mapuksa sa sandaling siya ay tamaan ng kapangyarihan. Pinagmasdan ni James ang paligid. Bagamat may mga spatial turbulence sa unahan, sila ay nakulong ng isang formation. Dahil dito, dapat niyang daanan ang lugar sa unahan. Maingat siyang dumaan sa mga kaguluhan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa loob ng Planet Desolation. Sa sandaling dumating siya sa loob ng Planet Desolation, naramdaman niya ang napakalaking pressure ng langit at lupa. Sa ilalim ng presyon, nahihirapan siyang huminga, at ang kanyang mga tuhod ay nagpapakita ng mga palatandaan ng buckling. Nagmamadali siyang nagkatalyze ng kapangyarihan at nilabanan ang pressure. Matapos makapasok sa Planet Desolation, tumayo siya sa kalangitan at iniskan ang planeta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4114. Ginamit ni James ang kanyang divine sense para i-scan ang Planet Desolation. Napagtanto niya na maraming porma sayon sa loob. Sa pamamagitan ng mga pormasyong ito, marami siyang nagawang i-extrapolate. Sa malayong nakaraan, may isang makapangyarihang individual na nagtatag ng kanyang base camp sa planeta at nag-set up ng maraming layer ng formations. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan, lahat sila ay nawasak. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Bukod dito, maraming mga rehiyon ang nakatakas sa kanyang divine sense sa loob ng Planet Desolation, lalo na ang gitnang rehiyon ng Fissure. Sa sandaling lumitaw ang kanyang divine sense sa gitnang rehiyon, agad itong kinain at kinain. Nagsalubong ang kilay ni James. Masyadong misteryoso ang Planet Desolation. Iniisip niya kung dapat niyang hanapin ang Soul Blues o mag-adventure sa loob ng Planet Desolation. Ayon sa katalinuhan ng Heaven Eradicating Sect, ang Soul Blues ay nakita ng isang tao sa rehiyon malapit sa Planet Desolation. Ang lugar kung saan natagpuan ng tao ang Soul Blue ay wala sa Desolate Grand Canyon o Planet Desolation. Sa halip, ito ay natagpuan sa isang planeta na malapit sa Planet Desolation. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpasya si James na hanapin muna ang Soul Blues. Hindi siya nakipagsapalaran sa Planet Desolation o sa Desolate Grand Canyon. Matapos usisin ang lugar, tumalikod siya para umalis bago makarating sa planetang binanggit sa ulat ng Panectic. Ito ay isang planeta na walang pangalan na halos 10,000 light years lang ang layo. Gayunpaman, ang lugar na ito ay naapektuhan din ng kapangyarihan ng Planet Desolation. Kahit na ang espiritual na enerhiya dito ay hindi pa ganap na nauubos, hindi ito sagana. Pumasok si James sa planeta at ginamit ang kanyang divine sense para i-scan ang planeta. Sa ilalim ng kanyang divine sense, napagtanto niya na mayroong isang sinaunang pagkawasak ng isang sekta sa planeta. Kahit na ang sekta ay nalipol, at ang pagbuo ng bundok ay nawasak, ang plantasyon ng sekta ay umiiral pa rin. Sa plantasyon, mayroong isang kasaganaan ng mga elixir at mga halamang gamot.
Ang ilan sa kanila ay may mataas na kalidad, ang Ancestral God rank. Natagpuan ni James ang ilang soul blues sa mga halamang gamot. Walang pag-aalinlangan, kinuha na lang niya ang natitirang soul blues na mahahanap niya. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis, patungo sa Planet Desolation. Hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng Planet Desolation. Mula doon, nagsimula siyang magpatuloy ng may pag-iingat. Iyon ay dahil mayroong maraming mga basag na porma sayon sa lahat ng dako sa planeta. Sa sandaling hindi niya sinasadyang pumasok sa isa, siya ay magdaranas ng matinding pinsala. Dahan-daang lumapit si James sa gitnang rehiyon ng planeta. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang walang hugis na kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Agad siyang tumalikod at sinubukang umalis. Gayunpaman, huli na. Ang bawat porma sayon sa Planet Desolation ay nagtipon upang bumuo ng kompletong porma sayon na bumabalot sa planeta. Sa sandaling sinubukan ni James na tumakas sa planeta, napigilan siya ng kapangyarihan ng porma sayon. Ang kapangyarihang ito ay tumama sa kanya ng husto, at siya ay bumagsak mula sa langit at bumagsak ng husto sa lupa. Boom! Binasag ng napakalaking puwersa ang isang bundok. Ang bulubundukin sa loob ng diameter ng isang light year ay nawasak sa kawalan. Gayunpaman, hindi nasaktan si James. Bumangon siya mula sa tambak ng mga durog na bato at tinapik ang kanyang damit. Nang makita niya ang porma sayon na bumabalot sa Planet Desolation, hindi niya maiwasang magsalubong ng kilay at bamulong, ano ang nangyayari? Bakit ang sirang porma sayon ay nagsama-sama upang maging kumpletong porma? Mga binibini at ginoo. Habang naguguluhan si James, biglang bumusina ang isang boses. Ang boses ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, kahit na tila sa malayo. Welcome sa Planet Desolation. Isang namamaos na boses ang umugang at umalangaw-ngaw sa buong tainga ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng planeta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4115. Maligayang pagdating sa Planet Desolation at sa arena kung saan lalaban ka hanggang sa iyong kamatayan. Mula ngayon, ang pagbuo ng Planet Desolation ay unti-unting lumiliit patungo sa gitnang rehiyon. Ang sinumang nahawahan ng porma sayon ay agad na mamamatay anuman ang iyong cultivation base. Upang mabuhay, kailangan mong magtungo sa gitna ng planeta. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng 1,000 taon ng buhay. 1,000 taon mula ngayon, lahat kayo ay mapapawi ng porma sayon. Upang mabuhay, kailangan mong lipulin ang iba pang mga nilalang sa planeta. Ang pagpatay sa isang tao ay magkakaroon ka ng karagdagang 3,000 taon ng buhay. Ang mga mabubuhay hanggang sa wakas ay magkakaroon ng malaking tulong. Isang boses ang nanggaling sa langit. Nang marinig ito ni James ay natigilan. Anong nangyayari? Natahimik siya at nag-isip. Mula sa mga salitang ito, tila may isang makapangyarihang individual sa Planet Desolation na namuno sa lahat. Providence. Isang click lang ang casual date. Anong Providence? Naguguluhan si James. Sa sandaling iyon, nagpatuloy ang boses. Sa buong kasaysayan ng Greater Realms, may mga walang kapantay na lihim na sining na umiral, gaya ng Human Race's Blight Omniscience at ng Doom Race's Chaos Sacred Art. Ang mga ito ay kilala sa Greater Realms. Ang Providence ng Planet Desolation ay hindi mas mahina kaysa sa mga nabanggit ko. Narinig mo na ba ang Primal Mantra? Ito ay isang bagay na maihahambing sa Blight Omniscience at sa Chaos Sacred Art. Noon, sumiklab ang digmaan sa Planet Desolation dahil sa Primal Mantra. Nagdulot ito ng napakalaking casualty sa space race. Dahil dito, naging isa sila sa pinakamahinang lahi mula sa hegemon ng universo. Ang huling nakatayo ay magkakaroon ng pagkakataong makuha ang Primal Mantra. Sige, simulan na ang laban hanggang kamatayan. Lalong hangina ang boses hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ang Primal Mantra. Natigilan si James. Alam niya ang Blight Omniscience, isang walang kapantay na lihim na sining ng human race. Maaari lamang linangin ng isa ang lihim na sining na ito pagkatapos na linangin ang Omniscience Path. Ngayon, ang Blight Omniscience ay nanatili sa mga kamay ni Soren Playman. Nakakatakot ang lakas ni Soren. Kahit na ang pinagsamang lakas ng 10 dakilang lahi ay hindi siya kayang lipulin. Kaya, maaari lamang nilang matrap siya sa loob ng isang formation.
Sinabi ng boses na ang space race ay natugunan ang pagbagsak nito dahil sa digmaan na dulot ng primal mantra. Huminga ng malalim si James. Naniniwala siya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Siya ay walang talo sa quasi-acme rank. Kahit na nakatagpo siya ng permanence acmin, makakatakas siya. Hanggat walang totoong acmin sa planeta, tiwala siya sa kanyang tagumpay. Bukod kay James, marami pang iba sa planeta ang nakarinig ng boses. Ang primal mantra. Paano ito mangyayari? Kaya natagpo ng space race ang kanilang pagbagsak dahil sa primal mantra. Marami ang nagsimulang talakayin ang primal mantra. Bilang makapangyarihang mga individual ng Greater Realms, alam nila ang tungkol sa walang kapantay na sikretong sining ng nakaraan. Kabilang sa mga ito ang primal mantra, na nawala sa kasaysayan. Mayroong ilang mga talaan ng lihim na sining sa mga sinaunang teksto ng mga pangunahing lahi. Ngayong lumitaw na ang primal mantra, paanong hindi sila matutokso?